everyone! Welcome to my mini vlog. At ito pala yung binigay ng asawa ko sa amin ng mga bulaklak. At itinanim namin ni mama sa garden. At ayan, hinati-hati ni mama sa 3. Sabi kasi ng asawa ko, pwede daw siyang ilagay sa garden. Kaya kinabukasan ilagay namin ni mama sa garden agad. Para dumami yung mga bulaklak namin sa garden. 2 po siyang klaseng bulaklak yung itatanim namin dyan sa garden. At dahil umiyak nga si Baby Aina, pinuntahan muna ng mama si Baby Aina at siya muna nag-alaga doon kasi ako na lang muna yung magtatanim, sabi ko sa kanya. Nilagyan nga ni mama ng mga marka kung saan ko daw pwedeng itanim yung mga bulaklak at ayan, tinanim ko na sila. O diba, ang ganda pong tingnan, pinagtabi-tabi namin sila para magandang tingnan yung mga kulay. At ito namang isang klaseng bulaklak, dito ko siya tinanim. Wala ngang lupa nung araw na yan nung tinanim namin yung mga bulaklak. Sayang nga walang natira dun sa ginamit naming lupa nung nagtanim kami ng Korean grass. Kaya yung mismong lupa niya sa paso, yun yung nilagay ko sa ilalim at kumuha na rin ako ng lupa dun sa gilid kasi may nakita akong lupa. Doon pala ni mama nilagay yung sobra na nakaraan. Kasi yung ilalim nila dito hindi po siya lupa. Ang tigas nga niya para siyang sand. At 3 pala yung hinukay ko dyan kasi hinati ko siya sa 3. At ang init pa nung araw na yan para ako mapaso sa init, summer na talaga. At pag summer na, season na ng mga bulaklak dito sa Japan. Sabi nga ng asawa ko yung kapitbahay daw namin pag nakakadaan sa amin, tumitingin daw sa garden, nakaka-relax daw. Nakaka-relax nga naman talaga pag nakakita ka ng mga puno na kulay green at saka may mga bulaklak na rin. At ayan, natapos ko na rin sila. O diba, ang gandang tingnan? At dahil hapon na, lilinisin ko na yung oforo dahil pagdating ng asawa ko, maliligo na sila ni Baby Aina mamaya. Kada uwi kasi ng asawa ko galing sa trabaho, siya kasi nagpapaligo kay Baby Aina. Hindi na namin ginamit yung paligo ni Baby Aina, yung maliit na bat, kasi hindi na siya kasya doon. Ay kasya naman siya pero mas na-enjoy ni Baby Aina yung oforo kasama yung papa niya. 2 kami nagpapaligo kay Baby Aina sa oforo habang hinahawakan niya si Baby Aina, ako naman nagsasabon sa kanya. Ganito pala pag housewife ka, daming gawain sa bahay, lalo na't may baby ka pa. Paano pa kaya pag ikaw lang mag-isa? Ibuti na lang andito nanay ko, kasama ko siya sa bahay. Alam niyo ba, yung wala pa yung nanay ko dito sa Japan, lahat ng gawain dito sa bahay, tinutulungan ako ng asawa ko. Siya lagi na mamalengke, tapos siya pa nagluluto. Tapos siya na rin naglilinis ng bahay at tuwing gabi, nilalabhan niya yung mga damit ni Baby Aina. Kaya nga kumuha kami ng helper pero 1 hour lang siya in a day. Kaya sa loob ng 1 oras ang gawain ng helper ay sasamahan ako magpaligo kay Baby Aina at magluluto na rin siya ng hapunan namin. Pero 3 months lang po siya kasi dumating na si mama. At ayan, nakita ko si Baby. Malikot na at nakalabas na sa higaan niya. At dahil hapon na, magluluto na ako ng hapunan namin. Pag ako nagluluto, binabalance ko kasi yung mga pagkain namin dito araw-araw at minsan si mama naman nagluluto. At pag yasumi ng asawa ko o rest day niya, siya naman nagluluto. Kasi sabi niya magpahinga naman daw ako sa pagluluto. At ang lulutuin ko pala ngayon ay tempura. Tinuro kasi sa akin yan ng asawa ko nakaraan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood and sa next vlog ko, ituturo ko po sa inyo kung paano ako nagluto ng tempura. Kaya keep on watching. Bye! Arigato gozaimasu!